narito ngayong gabi. Tayo po muna ay manalangin. Samahan niyo po ako sa ating panalangin ngayong oras na ito. Ama, sa banal mong pangalan, Jesus, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Lord God, sa pang 38 days ng 100 days of Speak Life. Lord, alam namin, O God, na may mga dahilan, O God, at plano ka para dito, O Diyos. At salamat po dahil sa pagkakataong ito'y binigay mo ang iyong lingkod upang makapag-share ng iyong salita, Ama. Salamat din po sa lahat ng mga nakikinig at makikinig, Panginoon. Dalangin ko po na buksan mo ang bawat puso't isipan upang maunawaan at magkaroon, Lord God, ng pagsasapamuhay ang bawat maririnig nilang salita mo, Panginoon. At itago niyo po ang iyong lingkod sa iyong kapangyarihan lamang, Panginoon. At tanging ikaw lang po ang maihayag, maitaas, O Diyos, at ang salita at dakilang plano mo ang maganap sa mga oras na ito, Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat, Lord. Alam namin, Panginoon, na ikaw at ikaw pa rin, Panginoon, ang siyang, at ang iyong kapangyarihan ang siyang mangunguna sa mga oras na ito. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa banal mong pangalan, Jesus. Amen. Magandang gabi po muli sa inyong lahat at sa ating Panginoon. Welcome po sa ating 38 days of 100 days Speak Life. Marami pong salamat sa ating Panginoon sa pagkakataon po upang maihayag ang kanyang salita. Ano po? Ngayon po dadako naman po ako i-share ko sa inyo ang share po ako sa inyo ng short testimony. Alam niyo po, sa pagkakataong ito, hindi sa Lord, ano po ba yung dapat kong ipatotoo sa iyong kabutihan? Pero talaga po, itong this August po, ng 2025, sabi ko nga parang sinalo ko yung sabi na wave 3. So, alam ko na meron ding mga hindi naniniwala, pero alam ko na ako po ay nakaranas talaga ng buong pamilya ko. Ang buong pamilya ko po. Second week of August, na-hospital yung aking bunso dahil sa dengue. Pero talagang ang hirap po nang may na-hospital, so I have to file my leave that time. And then, secondly, yung aking husband ay na-coma for 4 days. So, sunod-sunod po yon yung mga nangyari na yon. Kaya, napakahirap po physically, no? Emotionally, talagang affected pati spiritual life po. And also, apat kami sa pamilya, pero pati ang aking eldest son ay nagkaroon din ng sakit during that time. Second, third, and fourth week ng August, lahat po kami nagkaroon ng sakit. At talagang napakahirap po ang aming sitwasyon. Yung panganay ko nagkaroon siya ng shingles, pero nakita ko doon afterwards kung gaano pa rin kabuti ang Panginoon despite ng mga nangyari sa amin yun. Ang hiniling ko sa Lord kung ano yung mga pagkukulang ko. Alam ko na hindi sa kanya lang lahat ito, pero meron siyang nais na parating sa akin. So maraming salamat sa Lord dahil una, kung hindi nagpunta yung sa hospital, hindi namin malalaman na siya meron na palang dengue kasi on and off ang lagnat, nawawala naman, pero talagang iniligtas pa rin ng Panginoon dahil na-detect na dengue na pala yun. At mahirap po. So, nagpapasalamat ako sa Lord sa kaligtasan at proteksyon na ipinagkaloob niya sa aking bunso. Pangalawa, kay Conton Shingles naman. So, ang hirap kasi ako yung nasa ospital, siya yung nasa bahay. Tatlo lang kami sa bahay na nag-stay. Pero hindi ko pa rin siya makita. Pero salamat sa Lord dahil nakita ko rin yung protection niya para sa aking panganay. At sa aking asawa naman, recovering daw, hindi na siya pwedeng unang mag-travel dahil nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa bagamat despite na nangyari na nagkasakit kaming lahat at marami pong iba pang naganap, pero pinatatag niya kami, lalo na ako spiritually. Sabi ko nga, naging powerless ako physically, pero hindi ako naging powerless sa prayer dahil alam ko na yun yung higit kong kailangan. Kaya salamat din sa mga tao na talagang nag-pray para sa amin. Napakalaking bagay po na naipagdarasal natin ang bawat isa. Okay?
So purihin po ang Panginoon dahil lahat po kami ay naka-recover from that sicknesses and diseases at recovering pati sa mga provision ng Panginoon ay pinagkaloob sa amin, hindi lang sa financial, kundi higit sa physical at spiritual na ipinaranas niya sa amin na hindi niya kami talaga iniwanan sa muli at sa muling pagkakataon, hindi niya kami pinabayaan. So, sa Panginoon po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Okay? Talagang ano lang, kailangan lang manampalataya po tayo talaga sa Panginoon. Now, sa recap naman po natin, nung last Sunday po, si Pastor Mirna ang nag-share sa atin ng word. Ang diniscuss niya po is about, yun nga sa Joshua 6 pa rin. Nasabi niya po dito about yung succession ni Moses, kung paano naganap yung mga yung kay Moses na kung paano nahati yung dagat at kung kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa pag-ingat sa mga tao before. At diniscuss niya rin kung paano sumunod sa Diyos sina Joshua nang walang reklamo. Sabi nga ni Pastor Mirna, to obey is better than sacrifice. Kasi nga naman, napaka-importante na lalo na sa isang mananampalataya ang makasunod sa pinag-uutos ng Panginoon. Dahil madalas nga, sabi nga, tayo nga nagreklamo sa mga konting bagay, pero malalaman natin sa bandang huli kung ano yung dakilang plano ng Panginoon. Diba? Bakit nagaganap yung mga bagay na yon. So, yun po. Ngayon naman po, dadako tayo sa exhortation. So, marami pong salamat sa Lord dahil nasa 38 days na tayo, no? 38 days of 100 days ng Speak Life. So, from day 1 to day 37 po, narinig naman natin kung ano yung kamanghamanghang ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ni Joshua na talagang nakita natin kung gaano kahirap sumunod pero nakuha nilang sumunod. Okay? So, 7 days po to kumbaga para ma-fall yung wall of Jericho. So kung titignan natin, napakahirap. Pero talagang sa pagsunod nila, nakamtan nila yung promised land. Yung pagsunod ng mga tao doon sa lugar na yon, sa pamamagitan ni Jericho, na as per instruction ng ating Panginoon, hanggang sa bumaksak yung wall of Jericho na nakamit nila yung promised land. Ngayon naman po, nais ko pong ibahagi sa inyo yung mga ilang bagay na kung bakit nakamit ni Joshua ang katagumpayan at ito ay dahil sa una, ito po ay dahil sa kanilang pananampalataya sa pangako ng ating Panginoon. Faith in God's promise. Makikita po natin sa Joshua 6:2, ang sinasabi doon, tignan mo, ibinigay ko na sa iyo ang Jericho, pati na ang hari nito at ang mga mandirigma nito. Sa Joshua 6:2, ito po ay makikita natin na isang pangako ng Panginoon ng katagumpayan. Di po ba? Ito yung nagmula sa Panginoon, yung katagumpayan nila. Bago pa man magsimula ang laban, sinabi ng Lord na ibinigay ko na. So, ibig sabihin, meron na po talagang assurance. No po? Na talagang magtatagumpay sila. Okay? So, sinabi ng Diyos, ibinigay ko na. Mayroon na doong assurance talaga. So, ibig sabihin, sa Panginoon, tapos na yung laban. Titignan natin, panalo na sila. Kahit na hindi pa ito nangyayari. So, ang kailangan lamang ay manampalataya sila at magtiwala sa ating Panginoon. So, ipinakita ng Panginoon dito yung tagumpay ay nagmumula sa Kanya lamang. Hindi sa lakas nila Joshua at ng mga tao doon, kundi hindi rin sa paraan ng digmaan. Kasi po, di ba yung literal na digmaan, pag may mga digmaan, makikita natin dito mga baril, mga mandirigmang may baril, may mga tabak, ganun, may mga kanyon, may mga, ano ba yan, yung granada, di po ba? So kung titignan natin, Wall of Jericho, siguro, kahit na hagisan mo yan ng ilang granada, hindi yan matitibag eh. Pero dahil sa instruction ng Lord,
dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, naganap yung dapat na maganap doon sa Wall of Jericho. So, ang kinakailangan nila, sabi nga gano'n, manampalataya at ang pagsunod dahil doon sa kakaibang utos at instruction ng ating Panginoon. So, ang Diyos mismo ang naniguro ng katagumpayan. So, kahit mukhang imposible, kasi di po ba, ang hirap kasi na minsan sa atin, kahit na mananampalataya tayo, ang hirap po na tignan na magtatagumpay ba ako? Kasi most of the time po, tinitignan natin yung kung ano lang yung nakikita natin. Di po ba? So, sa mensaheng ito, yung katagumpayan na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanila ay hindi sa sarili nilang kakayanan. Ito ay dahil sa pangyarihan ng ating Panginoon at ang pananampalataya na pinakita rito na bago pa ito mangyari, yung walang duda. Yung talagang naging tapat yung pananampalataya nila at pagtitiwala sa ating Panginoon. Kasi kapag ang Panginoon nagsalita, kapag sinabi niya na ibinigay niya na at mangyayari, ito'y mangyayari talaga. Kasi ang salita ng Panginoon talaga ay mapanghahawakan natin. Di po ba? So, sabi nga, kahit na imposible sa paningin natin sa tao, sa Diyos walang imposible. Sa Hebreo 11:1, sinabi doon na ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na hindi natin inaasahan. We hope for. Di po ba? Kaya nga kapag nagdadasal tayo, sinasabi natin, Lord, let your will be done. Kasi alam natin, may assurance tayo kapag Diyos na yung Panginoon doon sa ipinapanalangin natin. Tapos sa Roma 8:37, sinabi din doon na tayo higit pa sa mga mananagumpay sa pamamagitan niya ng Panginoon, ang Panginoon yon na nagmamahal sa atin. Di po ba? Hindi naman tayo talaga pinabayaan ng Panginoon eh. So, talagang yung binigay niya sa atin na katagumpayan, higit pa sa inaasahan natin talaga. At sa 2 Corinthians 5:7, sinasaad din po doon, sapagkat tayo'y namumuhay sa pananampalataya at hindi sa paningin. Kasi kung titignan po natin yung kila Joshua, yung physical na kalagayan lang ng Wall of Jericho, matibay ito eh. Matibay, mataas. So, talagang muog ito. Sa palagay ko, hindi na sila mag-aaksaya ng panahon para gawin yung pinag-uutos ng Panginoon. Pero dahil po sa talagang nanampalataya sila, nakamit nila yung katagumpayan. Sinunod nila ang Panginoon. Kaya yung faith in God's promises po, yung ating pananampalataya talaga, tinitignan ng ating Panginoon. Okay? So, marami tayong, kahit na tayo naman, di ba, marami tayong Jericho sa buhay natin, pero ang kailangan lang natin talaga magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon. So, pangalawa po, makikita natin doon yung pagsunod sa tagubilin ng Diyos, obedience in God's instructions. Sa Joshua 6:6-10 po, sinunod ni Joshua at ng bayan ang bawat utos ng Panginoon na kahit na tila parang imposible ito, po ba? So marahil ang nag-iisip yung mga tao noon kung paano nila gagawin yung pinag-uutos or instruction ni Lord para mabuwag yung Wall of Jericho. Pero sa mga tagubili ni Lord, parang hindi nila kakayanin lahat yon. Kasi di po ba sabi nga ganun, lahat ay talagang magmamarcha. Walang exemption. Bata, matanda, malakas, mahina, may sakit. Di po ba? So, walang exception. So, kung iisipin natin, hey, paano yun? Di ba may sakit ako, bubuhatin ko na lang. Pero talagang nakita natin kung paano nila sinunod yung Panginoon. Iikot sila na walang magsasalita, tapos wala pang mag-uusap, parang hirap nun po, no? Kung ilang minuto lang ba tayo na hindi nagsasalita, kung minsan nga, hirap na hirap tayo, di po ba? So, paano pa yon yung 7 ikot nila noon sa ilang araw na talagang hindi sila magsasalita, kundi yung instructional ng Lord, yung pagmamarcha nila at yung paghawak lang ng trumpet ng mga pari, ano po? So, parang napakahirap talaga, pero nakuha pa rin nilang sumunod sa instruction ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Joshua. Sa Deuteronomy 28:1-2 po, makikita natin to at mababasa natin, sinabi po doon na kung susunod tayo
ng buong puso sa ating sa Panginoon ninyong Diyos at tutuparin ninyong mabuti ang lahat ng kanyang utos na ibinibigay ko sa inyo sa araw na ito, gagawin niya kayong higit na dakila kaysa alinmang bansa sa lupa. Second, pagpapalain niya kayo ng lahat ng ito kung susunod kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Yung pagpapalang dumarating po sa mga ganap na sumusunod. Okay? At sa 1 Samuel din po, sinabi doon na, ngunit sinabi ni Samuel, mas gusto ba ng Panginoon ang mga handog at mga alay kaysa sa pagsunod sa kanyang utos? Tandaan mo, higit na mabuti ang pagsunod kaysa sa handog at ang pakikinig kaysa sa taba ng mga tupa. Kasi po dito po, di ba yung si Haring Saul na matapos na niyang sumuway sa utos ng Diyos, inutusan ni si Saul na lipulin yung bayan doon sa Amalek. Pero pinili niyang iligtas yung hari. Tapos parang nagdala yata siya ng mga magagandang klase ng hayop. Pero ipinaalala ni Samuel na ang Diyos ay masigit na nagnanais ng pagsunod kaysa sa mga handog. Ang Diyos natin po ay masigit na nalulugod sa mga, ay hindi nalulugod sa mga handog, kundi sa puso na sumusunod. Yung pagsunod po natin sa Panginoon talagang isa napakahirap po kasi nga nagkukulang tayo sa pananampalataya natin. Talagang madalas mas pinipili natin na hindi sumunod or inaakala nating sumusunod tayo sa pamamagitan ng mga bagay na nagagawa natin. Pero hindi pala. So, sa buhay po natin, even sa ating mga ministry, kung ano man po yung ginaganap natin, sa mga kapahayagan ng ating Panginoon, mas maigi po na masunod natin ito at maniwala po tayo sa mga kapahayagan ng ating Panginoon. Kasi minsan po, siyempre, may mga tao kahit na po mga mananampalataya na parang tinatawanan nila kapag may naririnig silang ito po yung kapahayagan ng ating Panginoon. Hindi po sila naniniwala. Like this wave 3 na sinasabi, totoo po na pinahayag ng Panginoon ko. Pero sana po naiisip natin na sa bawat kapahayagan ng ating Panginoon na pinapahayag sa pamagitan ng ating mga kapatiran din, naiisip natin na yung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay natin at sa ating mga churches, di po ba, sa kongregasyon. Bakit? Kasi pinapahayag niya to, madalas po may warning na at nakakapaghanda po tayo spiritually, no po? So, kung isipin natin parang hindi ka panipaniwala, pero ito po yung kapahayagan niya na dapat nating pasalamatan. Dahil hindi pa man nagaganap, ay binibigyan niya na po tayo ng pagkakataon upang say magrepent or makapaghanda, makapag-aral at makapaghanda. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon talaga, no? So kung isipin po natin talaga, maraming bagay ang ginagawa sa ating Panginoon or lahat ng bagay ay ginagawa ng ating Panginoon para sa ating pong ikatatagumpay, sa ating personal na buhay, even sa ating iglesia. Okay? So yan po yung sa ating pagsunod. Pangatlo po, ang kapagpapahayag ng pagpapasensya at pagtitiyaga sa pagsunod. Patience and perseverance in obedience. Sa Joshua 6:14-15 po, sa talata 14, sinabi doon na sa ikalawang araw minsan nilang inikot ang lungsod at bumalik sa kampo. Ganito ang ginawa nila sa loob ng 6 na araw. Sa talata 15 po, sinabi doon, ngunit sa ikapitong araw, maagang maaga pa, ay nagbangon sila at 7 ulit nilang inikot ang lungsod. Sa araw lamang na iyon, nila inikot ng 7 ulit ang lungsod. Sa mga talatang ito po ay isang napakahalagang bahagi ng story or history po ng pagbaksak ng pader ng Jericho. Sa utos ng Diyos, si Joshua at saka ang mga Israelita ay naglakad sa paligid ng lungsod based po sa instruction ng ating Panginoon. Okay? So, hindi po ito sa pamamagitan ng espada, ulitin ko, o digmaan, kundi sa pananampalataya at pagsunod. Okay? So, sa Galatians 6:19 po, sinabi doon, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat kung tayo hindi magsasawa, tayo'y aani na sa takdang panahon. Okay? Dito po,
pinaalala sa atin na ni Apostol Pablo sa ating mga mananampalataya na magpatuloy po tayo sa paggawa ng mabuti kahit na mahirap, kahit walang kapalit at wala pong pagmamalaki ito dapat. Okay? So, ang Panginoon po talaga ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan at ang gantimpala sa mga tapat at matiyagang gumagawa. Di po ba? So, sa paggawa po natin talaga ng mabuti, nalulugod ang ating Panginoon kung ito ay para sa kanyang kaluwalhatian lamang. Okay? So, kahit na po walang nakakakita sa atin, alam ng Panginoon ang ating ginagawa. Po ba? So, alam niya ang laman ng ating puso, alam niya ang laman ng ating kaisipan. So, baka mamaya po inaakala natin na yung mga ginagawa natin ay nakakalugod sa ating Panginoon. Madalas sinasabi natin, for the glory of God. Pero, hindi natin namamalayan, maaaring ang binibigyan na po natin ng papuri ay ang ating mga sarili. Kaya kailangan po maging mapagmatsyag din tayo sa higit sa ating mga sarili. So po, kasi talaga pong mainam na ang lahat po ng ating gagawin, maliit man o malaki, alam nating nalalaman ng ating Panginoon yan. Kaya ito po'y dapat nakapagbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian lamang. Okay? Kaya sa buhay po natin, dapat po na matuto tayong magtiyaga, okay? Magtiis ng may pagsunod at pananampalataya. Kasi po, lalo na higit sa mga ministry natin, sa mga tao ating nakakasalamuha, di po ba? Marami tayong mga negative experiences, pero dapat nating isipin na sila man ay naging katulad natin before, hindi pa tayo nakakakilala sa ating Panginoon. Kaya ngayon naman, ang nanaisin natin ay yung pagtataga at pagpapasensya din sa mga tao sa ating paligid, lalo na doon sa loob ng ating kongregasyon, di po ba? Kasi talagang marami tayong kailangan habaan yung ating pasensya. Kasi sa araw-araw po talaga, marami hinuhubog tayo ng Lord para talagang magampanan natin yung mga nais niyang ipagawa natin. Ano po? Kaya yung mga bagay po na dapat nating iwaksina sa ating buhay, maging tapat po tayo sa pananampalataya, pagsunod at pagtitiyaga para po maabot natin yung sinasabi niyang katagumpayan natin. Po ba? So, pang-apat naman po ay ang lakas ng pagkakaisa at pagsamba, the power of unified faith and worship. Sa Joshua 6:20 po, sinabi dito na, kaya't sumigaw ang mga tao ng hipan ng mga pari ang kanilang trompeta. Nang marinig ng mga tao ang tunog ng trompeta at ang sigaw nila, biglang gumuho ang pader. Pagkatapos, makyat ang bawat isa sa syudad at sinakop nila ito. Ito po ang isang napakahalaga at makapangyarihang sandali sa kwento ng pagbaksak ng pader ng Jericho. Ito po yung kasi yung pagsasakatuparan ng dakilang pangako ng Panginoon kay Joshua. Yun po yung nasa Joshua 6:2. So magtapos po yung 7 araw na pag-ikot nila at pagsunod at ang pagsigaw ng mga tao sa utos ni Joshua, bumaksak po yung napakataas at matibay na pader na kumbaga isang hindi mo aasahang babaksak. Imagine po wala iyang granada, walang kanyon na talagang ginamit para pabaksakin ang Wall of Jericho. Ito'y sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng ating Panginoon at ang pagsunod ng mga tao, ng nila Joshua at ng mga Israelita sa lugar na iyon. Kaya kamangha-mangha po talaga ang ginaganap ng ating Panginoon. Di po ba? So, yung paghihip po ng pakakak or ng trumpet, yun po yung utos ng Panginoon, yung pagsigaw ng mga tao, di po ba, na nahimik sila for 7 days. Wala talagang pag-uusap, walang imikan, basta sinunod nila yung sinabi ng Lord. So talagang nagkaisa po sila. Okay? Sa pananampalataya, sa pagsunod, at sa pagkakaisa talaga, may pagkakaisa po sila. Kasi kung iisipin po natin, kung meron ba diyang isa na hindi sumunod, magaganap ito? Palagay ko po hindi. Kasi talagang
pinagbuklod nila yung pagkakaisa nila upang sumunod sa instruction po ng Panginoon sa pamamagitan ni Joshua. Kaya napakahalaga po ng bunga ng pagsunod at pagkakaisa. Di po ba? So, nakita dito na ang Diyos talaga ay naging tapat sa kanyang salita, sa kanyang mga pangako. Sa ating buhay din po, marami po tayong mga individual differences. Pero tayong mananampalataya, alam natin kung paano ang mga makadiyos na pag-iisip, unawa at pag-ibig upang magkaroon po tayo ng tunay na pagkakaisa. Napaka-importante po ito, lalo na sa isang church. Ano po? Yung pagkakaisa. Lalo na yung pagsunod natin, kung may mga kapahayagan ng ating Panginoon, wag po tayo magduda. Kasi lahat po ito'y pinagdarasal natin. At talagang napakabuti ng Panginoon para ihanda po tayo doon sa mga magaganap. At yung mga dapat pong instruction na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa ating individual or personal or sa kongregasyon, ang laking bagay po nito. Kasi ibig sabihin, nariyan po ang presensya ng ating Panginoon sa atin, sa bawat isa, personal man ito o sa kongregasyon higit sa lahat. Kaya dapat po tayong magpasalamat at matutunan po natin yung sinasabing unity sa ating pananampalataya, sa ating pagsunod. Dahil talaga pong napakalaking bagay nito para sa ating lahat. Di po ba? So ang susunod po or panglima ay ang kapangyarihan ng Panginoon sa mga imposibleng sitwasyon, the God's power in impossible situation. Sa Joshua 6:1 po, nasasaad doon na mahigpit na nakasara ang mga trangkahan ng lungsod ng Jericho dahil sa takot ng mga Israelita. Walang lumalabas o pumapasok. So, kung imagine po natin o makikita natin, sinasabi ng walang mahigpit na nakasarang tarangkan, so walang lumalabas at walang pumapasok. Kasi takot yung mga taga roon dahil alam nila na kasama ng mga Israelita ang Diyos. Di po ba? So, ito po ang isang tila imposibleng sitwasyon na sa paningin ng tao pero handa ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Di po ba? Para matupad yung kanyang sinabi. Kasi talagang alam naman natin na walang ni isang mang salita ng Diyos ang nasira kailan. Siya ay totoong Panginoon. So, sa Lucas 1 verse 37 po, sinabi din doon na sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Pinamalas ng Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, talagang bumaksak ang wall of Jericho. At sa pamamagitan din ng pagsunod, pananampalataya at pagkakaisa ng mga tao doon, talaga pong natupad ang pangako ng Panginoon na mapasa kanila yung promised land. Tapos sa Jeremiah 32:37 din po, ito po yung mga references na pwede natin aralin din. Ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Mayroon bang anumang bagay na mahirap para sa akin? Wala. Walang mahirap sa ating Panginoon sapagkat He is the sovereign God. Siya ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Siya ang may-ari ng langit at lupa. Kaya alam niya ang lahat, in and out. Alam niya ang puso natin, alam niya ang isipan natin. Walang anumang bagay ang mahirap sa ating Panginoon. Matuto lang tayong sumunod at talagang higit na manampalataya sa kanyang kabutihan. Po? So, sa Marcos din, 10:27, sinabi po doon na tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit kayang-kaya ito ng Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Isang pagpapatunay na wala pong imposible sa ating Panginoon. Okay? So talagang kung inaaral ko nga wala tayong sukat ipagmamalaki. At ang lahat ng mayroon tayo ay tunay na nagmula lang sa ating Panginoon. Kaya kung ano man yung mga dinaranas natin ngayon, isipin natin, una siyempre, kung ano yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin, i-check natin din yung ating pananampalataya. Isa pa po dun sa Exodo 14, verse 13 to 14,
sinabi ni Moses sa mga tao, huwag kayong matakot. Manatili kayong matatag at makikita ninyo ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon sa araw na ito. Ang mga Ehipsyo na iyong makikita ngayon ay hindi na ninyo makikita pang muli magpakailanman. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Manahimik lamang kayo. Ito po, ang talatang ito ay bahagi ng tagpo ah, bago yata hatiin ng Panginoon Red Sea. Kaya talagang kung titignan po natin, sinabi doon, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Ito po yung isang utos ng pananampalataya. So kahit na nakaharap ang mga ah, Israelita sa talagang hindi nila inaasahang mangyayari, kahit na wala pa silang nakikita, talagang nanampalataya sila sa ating Panginoon. Tapos sinabi, manatili kayo matatag at makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon. Meaning, manatiling kalmado at huwag magdududa. Kasi madalas po talaga tayo ay nagda-doubt. Di po ba? So, pero sinabi doon, manatili kayong matatag at makikita ninyo ang pagliligtas ng ating Panginoon. So, hindi tayo kailangan lumaban sa sarili nating lakas. Kasi madalas talagang tayo yung gumagawa ng paraan, lalo na pag may mga problema tayo. Kaya po ang worries natin, yung mga doubt, kung ano-ano yung pumapasok sa isip natin. Kasi nga, hindi natin napapansin yung sariling lakas na natin, yung sariling kaisipan na natin, yung way na natin, yung ginagawa natin o nagagawa natin. Kaya dapat po, Diyos mismo yung pakikilusin natin or kikilos doon sa ating sitwasyon, anuman ang sitwasyon natin, di po ba? So, ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Manahimik lamang kayo. Di po ba nakita natin kung paano sumunod yung sila Joshua at ang mga Israelita yung sa lugar na iyon, kung paano nila sinunod yung instruction ng Lord, talagang walang nagsasalita. Sinunod lang nila. They march. Po ba? So, isang matindi pong paalala na ang tagumpay ay galing sa Diyos at hindi sa tao. Yung manahimik po dito, yung hindi tayo dito, hindi pagsuko. Di po ba? Kundi tahimik na pagtitiwala sa ating Panginoon at yung perseverance nga, yung pagtataga sa pagkilos ng ating Panginoon, yung paghihintay, di po ba, sa pagkilos ng ating Panginoon. So, ang susunod po at ang huli ay ang pagbabanal bago sa tagumpay, consecration and purity before victory. Sa Joshua 3:5 po, sinabi ni Joshua sa mga tao, magpakabanal kayo sapagkat bukas ay gagawang Panginoon ng mga kamanghamanghang bagay sa gitna ninyo. So, dito po sa sinabing ito ay paghahanda ng mga Israelita bago tumawid doon sa Ilog Jordan, papasok sa lupang pangako. Sinabihan po sila ni Joshua na magpakabanal or maglinis or maghanda. So, dahil gagawa ang Panginoon sa susunod na mga araw. So, yung magpakabanal po, tulad sa buhay natin ngayon, ano po, sa church nga, makita natin, ito po ay yung pagkakabanal, parang pagbabagong buhay po natin at makikita po natin ito, yung pagbabagong ito, sa pamagitan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung paano po tayo dapat mabuhay, no? Sa pamagitan ng salita ng Panginoon, matututunan natin yon. At even po sa ating church, makita naman natin kung paano po tayo ini-equip ni Pastor. No? Sa pamamagitan ni Pastor, yung pagtataga niyang pagtuturo sa atin, even sa lahat ng mga kabataan, sa mga elders, sa mga adult, makikita po natin kung paano tayo inihahanda talaga sa mga darating, sa kinakaharap at sa mga darating pang panahon. Yung equipping natin, yung sa STBS at yung mga iba pa pong pag-aaral na po sa ating mga churches. And ang talagang sa paghahanda po natin, kaakibat po nun, alam natin na kumikilos ang Panginoon palagi sa buhay natin. Kaya yung kabanalan po ay isang paghahanda din sa presensya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Kasi kailangan po natin may malinis na puso at may repentance heart po sa paglapit natin sa ating Panginoon. Dapat tinatanggap po natin yung mga
talagang inihingi natin ng tawad yung mga nagagawa nating kasalanan at talagang sikapin po natin na hindi na maulit yung mga ating pagkakasala o pagkakamali, 'di po ba? So, talagang ang pananampalataya po ay, kailangan o nangangailangan ng paghahanda din. So, talagang hindi lang po physical kundi higit ang spiritual, yung puso na handa po magtiwala sa ating Panginoon. So, bago po ang gumawa ng ating Panginoon ng himala, dapat po makita niyang handa tayo sa lahat ng oras. Dalisay ang ating puso at handang sumunod sa Kanya. Okay? So, ah sa ating pong, pangwakas ano po, makikita po natin na ang katagumpayan ng Jericho ay patunay na ang pananampalataya, pagsunod, pagkakaisa at kabanalan ay isang susi upang maranasan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. So, hindi sa ating lakas bumabaksak ang mga pader sa ating buhay, sa ating mga problema, hindi po sa sarili nating yang way. Kasi iba po talaga ang kaparaanan ng ating Panginoon. Kaya kung tayo po ay magtitiwala at matututong sumunod sa ating Panginoon, talagang makakamit po natin yung katagumpayan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kung iisipin po natin, mahirap. No po? Kasi madalas talaga tumitingin tayo, so ano yung kinakaharap lang natin. Pero sikapin po nating magtiwala sa ating Panginoon. Sikapin po nating matutunan yung kanyang mga salita, yung kanyang mga aral. At doon po, talagang everyday of our life, talagang makikita natin kung paano po gaganap ang ating Panginoon sa ating mga buhay. At sa ating pong buong sambahayan. Okay? So mga kapatid, pag-isipan po nating maigi. Magbulay-bulayan po natin na sa buhay po natin, nasaan na po ba tayo sa ating pananampalataya? Nasaan na po ba tayo sa ating pagsunod? Sa ating pasensya, yung ating pagtsatsaga, yung ating pagkakaisa po ba ay nagaganap, lalo na sa ating kongregasyon, sa ating church, at sa bawat isa, sa ating pamilya, sa ating pagsamba, sa pagpapabanal, at sa paniniwalang walang imposible sa Diyos. Nasaan na po ba tayo nakatayo dito sa aspeto na ito sa ating mga buhay? So, maaring minsan po masasabi natin na nakatayo na ako, sis, matured na Kristiyano na ako. Pero hindi pala. Isa po sa bagay na gusto kong share ko sa inyo. Minsan kasi may nakausap ako isang kapatid. And I asked her about maturity, spiritual. Itong kapatid na ito ay makikita ko na tutusin, napakatagal niya ng Kristiyano. Alam kong marami na siyang alam salita ng Diyos. At ang inaakala kong sasagot niya sa akin ay, sis, matured na ako spiritually. Pero masigit akong natuwa kasi nung sinabi niya sa akin na hindi pa ako matured spiritually. Kasi, pero masasabi kong nagle-level up, sabi niya. Kasi alam ko na araw-araw may pagkakamali ako, nakakasala pa rin ako. Pero masarap isipin na araw-araw din, binabago ako ng Panginoon at pinoproseso niya ako. So, sabi kong gano'n, oo nga pala, no? Kasi everyday ng buhay natin, nagkakamali pa rin tayo. Maliit o malaking bagay, nagkakasala pa rin tayo. Pero good thing is, nandiyan ang Panginoon at ang Banal na Espiritu na siyang gumagabay sa atin palagi. Pinapaalalahanan tayo ng anak. Mali yan. Minsan, sabi natin, di ba? Konsensya ko, nagsasalita. Di ba? Malinis ang konsensya ko, yung mga gano'n. Pero nakakaganap pa rin tayo ng mga pagkakamali o pagkakasala, maliit man o malaki. Itanggi man natin to o hindi. Nagkakamali pa rin tayo every day of our life. Pero ang maganda, every day ng buhay natin, nariyan ng Banal na Espiritu na gumagabay sa atin, nag-iingat. Araw-araw, pinoprocess tayo ng Panginoon. Minomold niya tayo the way He want us to be. At yun ay isang malaking bagay na dapat nating pasalamatan sa ating Panginoon. Yung pangako niya na kahit kailan ay hindi niya tayo iwanan at hindi niya tayo pababayaan. Panghawakan natin.
Dahil ang bawat pangako at salita ng ating Panginoon ay mapangahawakan natin. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman ay hindi nagbabago sa ating mga buhay. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon sa muling pagkakataon ito. Nawa po mayroon kayong natutunan at mapagbubulay-bulayan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Maraming pong salamat sa lahat ng nakinig at naway nakatulong po ito sa pagbabago ng ating pananaw o ng ating mindset bilang mga mananampalataya na tinawag ng ating Panginoon. At naway magpatuloy po tayo sa pagsubaybay at magkaroon tayo ng excitement every day po, every night na iniisip natin at hinihintay natin na mayroon po tayong 100 days speak life na aabangan dahil ito po ay nakakatulong sa ating pananampalataya at pagsunod at spiritual na pamumuhay natin sa araw-araw. So, maraming pong salamat. Samahan niyo po ako sa ating panalangin, sa ating pagtatapos sa oras na ito. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat, O Diyos. Salamat po, Lord, sa kapahayagan ng iyong mga salita, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi po aksidente ang pagkakataong ito pang kami makarinig ng iyong salita, lalo na po sa aming mga kaanak na at mga kaibigan, Lord, na ngayon lang nakapakinig, Ama. Dalangin ko po, Lord God, na magkaroon ng excitement ang puso at isipan ng bawat isa, Lord, na hindi lang, Lord, patapos ang 100 days of Speak Life, O God, kundi sa araw-araw, Lord God, ay gawin namin, Lord God, na mag-aral, Lord, at makinig sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, sa aming pananampalataya na ito'y maging totoo at tapat sa iyo lamang, Panginoon. Matuto kaming sumunod, Lord God, at magkaroon ng perseverance, Panginoon, pagtsatsaga, Panginoon, upang maabot namin, Lord, ang dakilang plano mo para sa buhay ng bawat isa, O God, at sa bawat kongregasyon, sa mga churches, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ang bawat tumatayo sa iyong pangalan, Lord God, ay magkaroon, Panginoon, ng desire, Lord, na talagang matuto, Panginoon, at matutong sumunod at makinig sa iyo, O Diyos. Ama, marami pong salamat, Panginoon. Alam namin, Lord, ang iyong kadakilaan lamang ang siya makapagpapabago ng aming puso't isipan. At Lord, ito lamang iyong mga salita ang siyang makapagpapabago ng aming pagtayo, Panginoon, sa aming pananampalataya. Marami pong salamat sa patuloy na paghahanda mo sa bawat isa, O Diyos, at sa bawat pamilya, Lord God. Dalangin ko po na magkaroon din ng pagkakaisa, Panginoon, sa pananampalataya, pagsunod at pagsamba sa iyo, Panginoon. Lalo na, Lord, sa aming mga churches, Lord, sa mga kongregasyon, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang Fishers of Men Church, Panginoon, ay magkaroon ng tunay na pagkakaisa sa Espiritu at sa katotohanan, O God, upang kami matamang makasunod, Panginoon, sa mga kapahayagan mo, Panginoon, sa mga instruction mo. Maraming din salamat, Lord, sa mga kapahayagan na ipinararating mo sa aming mga kapatid, Lord. Sa ganitong paraan, Lord God, nakakapaghanda po kami, Lord God, at nakikita naming malinaw, Lord God, kung ano yung nais mo para sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat sa bawat isa na nakinig ngayon at nakiisa, Lord God. Naway patuloy naming hanapin ang iyong katwiran at ang iyong katotohanan, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa pagpapatuloy ng 100 days of Speak Life, Lord God. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging banal mong pangalan, Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Maraming pong salamat sa Panginoon sa pagkakataon to at sa bawat isa na nakiisa sa ating 38 days of Speak Life. Abangan niyo po pa ang natitira pa sa 100 days of Speak Life. At ngayon naman po, ito po nasa shout out. Shout out na po tayo ngayon. Sa gabi ito, maraming pong salamat sa mga church pastors. Ito po sa ating Pastor Aldwin Ching ng Antipolo, kay Pastor Milna Halcon, kay Pastor Jay Lumen, kay Pastor Alan Torres. Salamat po, Pastor Berting Salisi, Pastor Vicente Salisi, Pastor Carl Sandigan. Marami pong salamat. Kamusta po kayo lahat?
sa mga home outreaches, sa Dulong Crusher, sa Padilla, Cubao Veteran, sa BS Japan. Hello po sa inyong lahat. Sa Foam Bicol, Tapel, Badian, Teodoran. Thank you po sa inyong pakikisa kay Brother Tony Paulo, Shirley Lancaster, Sister Heidi Partulan. Thank you po, sis. And Sister Ella Pasensya Alilano, Sister Jennifer, Sister Janet Gomez Lego, salamat po. Weng Reyes, Sister G. Lumen, Bersabe Rica, Sister Arlene Lego, Sister Leia Floron ng Dulong Crusher, thank you po sa inyo. Gina Cortez, Sister Jess Dahoy Dalumpines, Brother JJ Dalumpines, Sister Paula Pilaes, Brother Jake Verano, Sister Rebecca Lego, Sister Silden Paulo, Sister Miyuki Kida, Sister Ana Recuerdo, thank you. Brother Edwin Agustin, thank you anak sa iyong pakikinig. Tuloy-tuloy mo yan. Sister Lenny Dumaran, okay, thank you po. Sister Lois G, Bing Marcaida, Diable, salamat po. Sister Susan Fernandez, at ang aking anak na si Hazel Paulo. Thank you. Maraming salamat din sa ating tech, Brother Jeff, dito si Sir Joby, at ang lahat ng narito po sa church ngayon. Maraming salamat. Higit sa ating Panginoon. See you po sa nalalapit pang 100 days ng ating Fishers of Men Speak Live. Thank you po. Happy anniversary din po. At salamat sa Lord sa darating na third anniversary ng ating Fishers of Men Antipolo. We are inviting all of you para po sa ating third anniversary. We are inviting all of you. Kasya po tayo dito sa church. Pumunta lang po kayo. Okay? So maraming po salamat again. To God be the glory. Thank you so much.